Tumutol naman po si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at sinabing ang budget ng 2025 ang pinag-uusapan dito. Maaari naman pag-usapan kung paano ginastos ang budget ng 2023 sa isang oversight committee hearing. Hindi po lugar o venue ang budget hearing. Sabi ni Pandalito, yung pinakita ni VP Inday na willing siya makontempt at wag lang ang staff niya sa OVP. Sobrang napahanga ako ni Inday. Yan dapat tinitingala natin na leader. Correct. Yan po ang leader. Yung you take the hit for your people. Thank What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Atty. Trixie Angeles. Hindi nga nakaligtas itong si Franz Castro dito kay VP Sara nang suplakan ito at sabihin na anong ginagawa ng isang convicted child abuse at nakaupo pa sa hearing. Talaga nga naman, iba talagang bumanat ang mga Duterte na ngayon galit na galit ang makaliwang grupo lalo na di umano si Tambalos sapagkat hindi nagtagumpay ang mga underdogs na si Franz Castro at Raul Manuel sa pagbutata kay VP Sara. Bagay nga sa kanila. Paano ba naman kasi puro na lang pamumulitika ang kanilang ginagawa kapag humaharap nga itong si VP Sara. Dagdag pa rito na dinipensahan na nga din ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo itong ating Vice Presidente at sinabi na pwede namang bigyang diskusyon ang past issue, no? Wag lang sa budget hearing sapagkat ang topic nga naman 2025 OVP budget, hindi ang pamumulitika mo, Franz Castro. Pero bagong lahat mga kababayan, wag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, dagdag pa rito nakakabilib. Mag-isa lang humarap itong si VP Sara sa kamera dahil ayaw niyang madamay pa ang kanyang mga kasamahan kung sakaling i-contempt itong mga bangag ang ating Vice Presidente na winika niya din na okay lang kahit hindi bigyan siya ng budget as long as alam niya sa sarili niya na ginawa niya ang kanyang trabaho na humarap ng matapang sa kamera kahit na napapalibutan na ito ng pamumulitika. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ang Office of the Vice President ay humarap sa budget hearing sa Kongreso at mag-isa po si Vice President Inday, hindi po siya nagsama ng iba niyang mga staff. In her explanation, she said that if ever a resource person is going to be detained for contempt, then at least siya na lang po mag-isa ang matidetain, if ever. She had a strong inclination that talagang inaabangan siya ng House. She had a strong feeling na inaabangan siya ng House at hindi naman po siya nagkamali doon. There were some questions that seemed to be beyond the scope of the budget hearing for 2025. Halimbawa, ang mga kongresista, mayroong mga nagtatanong tungkol dun sa budget na ginastos ng 2023, which was the budget of 2022, yung remaining budget of 2022. Actually sinep sa budget hearing ng 2022 at inalaw ang 125 million confidential funds. Apparently, ang ilang mga miyembro ng Kongreso at mga nakaupo doon sa Appropriations Committee ay nakakuha ng kopya ng COA reports tungkol dito sa 125 million na ito. And they were asking her things like bakit may disallowances, may mga notice of disallowances and so on. And we're inquiring about her actions on that. Tumanggi po siya na sumagot tungkol dito sa budget ng 2023 dahil hindi daw covered yan ng sakop, hindi sakop yan ng mga diskusyon for the budget of 2025. Argumento naman po ng mga miyembro ng Kamara na tungo ito sa pagdidiscuss kung paano ginagamit ang budget na binibigay sa kanya. Tumutol naman po si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at sinabing ang budget ng 2025 ang pinag-uusapan dito. Maaari naman pag-usapan kung paano ginastos ang budget ng 2023 sa isang oversight committee hearing. Hindi po lugar o venue ang budget hearing para sa pagkikinig. Pati si dating Pangulong Macapagal Arroyo nakaramdam na pamumulitika ang ginagawa nila Francine Castro at itong si Raul Manuel, no? That is ng 2023 budget. After all, sila din po ang nagbigay ng budget for 2024 at nung pumasa na po sa question and answer nung hearings ng 2024 budget, ang budget ng 2023. Okay?
Ano pa, ang ibang mga points na inire-raise, halimbawa, point of order. So, nag-raise po ng point of order si Congressman Bautista, pero tinanong siya kung ano po ang rule na sinasite niya sa point of order. Pinoint out naman ni Congressman Bautista na si Congressman Raul Manuel ay hindi naman nagsasite ng kahit anong rule sa kanyang point of order, kung kaya kinumpara niya. Bakit siya ang tinatanong samantalang si Representative Manuel ay tinanong rin. Nagkaroon tuloy ng diskusyon tungkol dito sa mga rules, and apparently, tinanong din ni VP Inday kung maaari silang makakuha ng kopya ng rules dun sa budget hearing ng Appropriations Committee. At ang sinabi lang po ni Committee Chairman Stella Kimbo na mayroon po silang rules. Nung humingi ng kopya si VP Inday, well, anong sabi? Para sa Kongreso lang daw po ang mga rules na yon. Eto ang tanong, kung para sa Kongreso lang ang mga rules na yon, maaari ba silang magparusa o manita ng isang resource person aperto na doon sa pag-violate ng kanilang rules? Hindi ba very basic sa ating batas na in order na mapasakop ang lahat ng tao sa iyong rules, kailangan i-publish mo yung rules na yon. Kailangan po mayroong kopya ang Office of the Vice President ng rules kung siya po ay pagsasabihan tungkol sa mga points of order. So, etong suspetsya natin, wala talagang rules kasi hindi po nila pinapublish. So, maganda yung na-point out ito ni VP Inday. Bakit? Because this violates due process. At kahit budget hearing po yan, may proseso po yan. Paano mo, or even in any hearing dito sa Kongreso, hindi pwedeng secret ang rules, pero may pinaparusahan kayo dun sa rules na yon. Score 1 for the Vice President. Ngayon, doon sa ibang mga katanungan, nagkakaroon na tuloy ng diskusyon dahil ayaw nang sumagot ni VP Inday. Ang sinasabi na lang niya, we submit. Di na po namin i-defend ang sarili namin kung ano po ang desisyon ninyo dito sa aming budget, ay yun po ay masusunod. Kasi totoo naman po na yun ang masusunod. So, very exciting po. What the Congress persons did not anticipate ay yung sasagutin ni VP Inday at ang kanyang sinagot ay hindi na po namin i-defend ito, isusubitin na lang po nito ang aming budget. Bakit? Well, on the political sphere, okay? Politika ang sagot natin dito. Hindi magpapagamit si VP Inday, hindi siya magpapagulpe sa harap ng mga tao dun sa kanaisan niya makakuha ng budget. Kung ayaw nila siyang bigyan ng budget, di wag. Correct. Basically, yun po yung sinasabi niya. Sabi ni Jazz, bakit po ang daming member ng appropriation sa OVP budget? Malinaw sa sikat ng araw kaya ayaw nilang bigyan ng budget, no, itong OVP o Office of the Vice President, sapagkat ayaw nila na magkaroon ng magandang proyekto na makakapagpalakas pa sa kanya sa pagkuha ng suporta. Dahil alam nila na makaliwang grupo, lalo na yung si Tamba, no, na nag-utos di umano kina Franz Castro at Raul Manuel, alam nila na malaking tinik itong si VP Sara sa pagka-presidente sa taong 2028. Kaya ngayon pa lang, pinupolitikahan na at sinisira na ang imahe. Nagamit naman ang mga bayarang media. Actually, malaki naman po ang committee talaga. Ngunit, hindi po lahat ay umuupo doon sa mga hearings. Minsan, representante lang po nila ang nakaupo. Pero dahil si VP Inday yan, natural maraming pumunta. Ngayon, ito ang tanong, bakit hinahampas nila ang confidential fund? Ganito po kasi yun. Ayon sa kanila, may nilabas silang mga dokumento di umano'y galing sa Commission on Audit na mayroong mga disallow na something like to the effect of about 75 million pesos. Pag disallowed po yung paggastos ng mga yon, may obligasyon po ang OVP na magsoli. So, in the meantime, kino-contest nila. And so they can sit down, they can talk to the COA, and probably have a conference at i-discuss kung mayroong mga na-overlook o nagkamali ng pag-apply ng batas ang COA dito sa kanilang pag-disallow. Pwede naman pong bigyan ng pagkakataon ang Office of the Vice President, as any other agency is also given that opportunity. So, pagka nagsoli ng pera ang OVP, wala pong magiging fault or even crime involved doon. Basta magsusoli ng pera. However, base doon sa pagtatanong ng ilang mga kongresista, maliwanag na nag-fishing expedition po sila. And now it brings us to the question, ang OVP ba ay under scrutiny dahil gusto nilang i-impeach si VP Inday? Diba? That's a valid question. Okay. Hindi na natin po i-discuss o i-re-discuss kung bakit
pwedeng gumastos ng 125 million in 11 days. After all, if there is a debt already incurred, nagawa na yung action pero hindi pa nababayaran, let's say the action was done in the middle of the year, pero wala pa po yung pondo, the time that the funds are received, that is the time when you can pay. So, hindi po issue ang 11 days. In fact, hindi po naging issue sa COA yan. Ang issue sa COA ay kung saan ginastos ito. Meron po kasi mga pre-approved provisions sa kanilang guidelines kung saan maaaring magamit ang confidential funds. Okay. So, muli, mag-a-attempt po sila, of course, matapos po ang ating ang hearing, maliwanag, at sigurado tayo na maglalabasan na ang mga kritiko ng Vice President. Mga kritiko na naturalmente ay kakampi ng administrasyong ito. Anong mga sasabihin nila? Well, of course, ilalabas na naman po nila yung 125 million na 11 days nga lang daw ginastos. Pero pwede nga yan in 2 hours magastos. Bakit? Meron ng incurred, meron ng mga documents, payment na lang po ang kailangan. At ganun po ang nangyari dito. May transparency report yan mga kababayan. Sa mga di nakakaalam, no? Yung 125 million pesos na nagastos in just 11 days, napaliwanagan na yan sa korte. Pero di ko alam bakit binibring out pa ni Franz Castro itong issue na ito. Dahil siguro alam nila na hindi naman lahat ng sambayan ng Pilipino alam nila na tapos na ito, no? Na may transparency report na ito. Dahil sa mga bayarang media din, patuloy na nadudumihan ang imahe nitong si VP Sara. Okay. Bago po tayo magpatuloy, huwag po kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Magpapasalamat po muna kami kay Ma'am Delms, kay Michelle, kay Ma'am Delms ulit, at kay Ma'am Delms several times. Thank you very much po. Maraming salamat din po kay Bing de Ocampo, kay Ma'am Delms ulit. Dami, salamat po. Kay JR Lim, kay John, kay Ernie, kay Aziel, kay Sir Melvin, kay Ganda, kay Luis Inosh, kay Sir Melvin, kay John Paul, kay Luis Inosh ulit, and kay Sir Melvin, kay John Paul, meron po ba ako kay Oli at kay Toots, kay Sir Melvin, kay Ganda, kay Francis Young, several times. Thank you very much, Sir Francis. Kay Yvette, kay Belle, kay Ma'am Delms, kay JB, kay TJ29, kay Joed, and kay Austrian Painter, kay Fords, kay King Tops. Okay, maraming salamat po sa inyo. Kay Ma'am Delms muli. Okay, dito naman po, kay Gear Falcon, thank you very much po. Okay, at saka kay Wins, thank you. Wow. Okay, at kay Sir Melvin, kay Ganda ulit. Okay. Sabi ni Bran, kaya pala nag-iisa lang si VP para maiwas niya sa mga representatives if ever i-contempt siya lang mag-iisa. Opo. Thank you kay GR Lim. Sabi ni Pandalito, yung pinakita ni VP Inday na willing siya makontempt at wag lang ang staff niya sa OVP, sobrang napahanga ako ni Inday. Yan dapat tinitingala natin na leader. Correct. Yan po ang leader. Yung you take the hit for your people. Thank you kay Uli, kay Ganda, at kay Ma'am Telms. Para sa taong bayan. And you like goal achieved ang aga. Okay. Opo, magaling po si VP Inday. Bukod dyan, isingit pa nga niya na ang katanungan na bakit ang isang convicted na sa Regional Trial Court na kongresista, si Madam Franz Castro, ay nakaupo pa rin samantalang convicted nga po siya sa Regional Trial Court for child abuse. Okay, that was kasi meron ding snide remark si Congressman, according to VP Inday, may snide remark din po si Congresswoman Franz Castro sa kanya nung sinabi na bakit ang baba ng utilization ng Office of the Vice President. Pero
Pero I must note ha, ang bilis-bilis ng 100% kaagad yung confidential funds. So it was it was not intended to elicit any information, but it was intended to take a hit at the vice president, in which case nag-respond si vice president na bakit may nakaupo pa na congressman na convicted naman for child abuse. Tama ba yung comment ni VP Inday? Well, yes, because among other things, nung si Congressman Teves ay na-kick out po sa Kongreso, hindi pa nga nasasampahan siya ng kaso. So, for administrative cases, maaari pong gamitin yung findings ng Regional Trial Court in a conviction even if the criminal case is still under appeal. So, tama naman po siya. Thank you kay Madeline Cour, kay JB, kay Sir Melvin, kay Awang, kay Sir Melvin ulit, kay Michelle, kay Monoclista, kay Jehan Kovacs, kay JR Lim, kay Ma'am Telms, kay Jehan Kovacs. Sabi ni No Bita, no to NPA. Yan. Sabi ni Adventure, pwede po ba talaga i-condemn siya kahit VP siya? Walang VP dyan. Lahat kayo, resource persons. And yes, resource persons have been known to be found in contempt. Tignan nyo nga si Attorney Hadley. Natatakot lang sila na si VP, gawin yan kay VP Inday. Thank you kay Ganda, kay Ma'am Telms, kay Ganda ulit. Hi kay Ukay Sulit 29. Thank you kay Madeline Cour. Thank you kay Sir Melvin at saka kay Sir JB. Thank you Ma'am Spirit. At kay Love Bellos, maraming salamat po. Magandang umaga po. Plemo Su, thank you very much. At saka kay Ma'am Spirit ulit, at kay Michelle, at kay Monoclista, kay Ate Neng, maraming salamat po. Medyo exciting